Diyos ang iyong pag-asa, Panginoon, ang kalakasan, ibigay mo sa amin, Lord. Huwag manawa kami bitiwan, Panginoon. Umaawa kami lagi sa iyo, Panginoon. Tawagan mo rin kami, Panginoon. Alam namin, wala kami kagayahan. Kung hindi kami magtitiwala lang kami sa iyo. Yan ang pili mo sa amin, Lord. Manawalan tayo ang pagtiwala sa iyo. Ay dakilang Diyos, ikaw ang aming tinataas, Lord. Ikaw ang aming sinisamba sa Espiritu katotohanan. Kaya katotohanan, Panginoon, dahil ang daming denomination sa buong mundo, Panginoon, 45,000 denominations around the world. Ano ang tama doon? Kasama kami doon. Pero mo, dami, 45,000 denominations. Kaya ang mga tao ay mahirapan kahit 10,000 denominations lang noong araw ay nahirapan, pero mga tao na madami ipagawa ng sariling relihiyon. Ika nga ay salamat pa rin kami, Panginoon, na tinawag mo kami, itinuro kami sa tama, Panginoon. Salamat mo na may kalikasan na katotohanan. Lord, maraming salamat po, Lord, mga kapatiran na mayroong karamdaman, pagalingin mo, Panginoon, na alam mo kung sino sila, Panginoon. Isa doon si Mr. Dida, bakit may balitaling ko mo, Panginoon, ay dahil sa edad, Panginoon, ay marami na yung dinadamdam. Lord, dakilang Diyos, so may pangailangan material, katagpuin mo dakilang Diyos, magbabayalo. Lagi mo kaming iwas, Panginoon, sa mga sakuna, mga kalamidad, mga dilubyo, Panginoon, o lalo na yung sunog, Panginoon, na yung kalikasan, Panginoon, na lubaragasa ngayon kahit saan sa mundo, Panginoon. Ingatan mo kami, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, doon sa mudala. Amen. Magandang kita. Buksan natin ating mga Bible. Sa tingin ko ay alam natin ito lagi at bulbos na tayo dito sa ating topic. Panginoon, sa panguna lagi sa ating mga may Bible study, pero usapan makapit. Sa natin sa Matthew 24, sabi kasi ng Bible, both in season and out of season, makapit. Laging ganun tayo, makapit. Lalo na ako in season. Ito na tayo diretso, mga kapatid, sa 24 verse 8. All these are the beginning of sorrows. Isang talata lang, mga kapatid. Tapos praise the Lord. Praise the Lord. God bless the Praise the Lord. Ang Panginoon Diyos ang manguna, mga kapatid. All these are the beginning of sorrows. Maring nakalimutan niyo ito, mga kapatid. No? Sa Greek text po ay, yung sorrows na yan ay Odin po yan, Odin, Greek. No? Sa Hebrew po ay kill, or kail, o kuhul, o kill, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ay birth pains. Birth pains, mga kapatid. Beginning at verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. So, isisingit ko lang, no? Makikita natin, magsabahan natin ang mga reliyon o denominasyon o
o mga kakristyanuhan, mga kapatid, na iba po ang pinag-usapan nila. No? Kung sila po ay may leading po ng Panginoon, ha? Kasi sabi ng Bible, walk in the light, or is in the light. So, siya po ay guiding light natin lagi, mga kapatid. Nasa liwanag po tayo, hindi kadiliman. Eh kung nasa liwanag po sila, tama po ang turo nila, maliwanag ang turo nila, alam nila ang kapanahunan. Oh, alam nila ang kapanahunan. Oo, marahil ay may sinasabi sila, ito sabi ng matatanda, yun, laging sinasabi yung matatanda, hindi yung sabi ng Bible, na wala naman silang alam sa Bible, mga kapatid. Sabi ng matatanda, ganun, ganun. Pero kung alam nila paano sinulat ang Biblia, no, hindi naman kailangan na nakakatulong yung alam natin ang original na wika na ginamit, ang Griego. Pwede sapat yun, mga kapatid. Kasi kahit alam mo ang Hebreo at saka ang daming maalam sa Hebreo at Griego, mga kapatid, pero hindi alam ang totoong doktrina ng Panginoong Diyos. Ang sinabi ko ay yung kadyosan, kung sino si Kristo, mga kapatid. O, sino ang nagdalang Diyos? Wala naman silang malay ron. Pero kung magbanggit sila ng Hebreo, magbanggit sila, nakakabasa sila. Hindi ako nakakabasa ng Hebreo at saka Griego. Kung transliterated na yun, ay pwede. Hindi ko pa nabigyan ng panahon na mag-aral ng litrang Hebreo at saka Griego. Malaman ko rin siguro kung mag-aaral ako, mga kapatid. Pero nakikita ko na hindi na gaanong ginagamit lang kung may alam. No? Pag alam ng Hebreo at Griego ay mukhang maisip mo ito, magaling to. Kasi alam ng Hebreo eh. No? Alam ang original na salita eh. Pero hindi yun. Not necessarily, mga kapatid. Okay. Magkakaroon ng parang hindi consistent lagi dahil doon sila nag-rely sa head knowledge, mga kapatid. Hindi yung tunay na ibig sabihin. Dahil ang Biblia po ay alam naman natin po na hindi literal lahat yan. Kung literalize natin lahat yan ay magiging Suryano po tayo. Lahat literal. Lahat literal, mga kapatid. Hindi, wala yung mga metaphors, mga figure of speech, mga kapatid. Wala yun. Wala sa kanya yun. Wala na. May problema na, mga kapatid. Pag lahat lang literalize mo, may problema na ang kaisipan mo. Hindi mo makukuha talaga yan. Mga kasabihan ay hindi pwede literal yan. May mga metaphors yan na tinutukoy yan. Kung lahat yan literal ay paano nang yung exaggeration, yung hyperbolic na statement, mga kapatid. Maniniwala ka doon. Yan ang sasabihin. Wala. Yung exaggeration na, yung may ginagamit yan na para lang bigyan ng diin, mga kapatid, ang mga nangyayari. Tulad ng sabihin, lahat ay isusulat. Ang ginawa natin ng Panginoong Kristo Jesus ay hindi na may kasya dito sa buong mundo. Saan makukuha ninyong Saan makukuha ninyong papel? Saan makukuha ninyong lapis? Di pa dito sa mundo. Di man galing sa ibang planeta eh. At yun, lumabas ng katotohanan na niluko tayo ng kapwa-tao natin. Nakarating sa buwan, hindi naman totoo pala talaga. Patawag-tawag pa doon. Wala pa kayo. Patawag-tawag pa doon kay Gloria Diaz yung astronauts, mga kapatid. Pero mo, nasa moon daw si Neil Armstrong. Nakakausap pa noon, niluluko pala tayo. Dahil ngayon ay ibinalasan na walang sinong tao na makakalagpas doon sa may belt yun na kalimutan na Jason Belt.
walang spaceship na makakalagpas doon, kahit anong planeta. Eh, paano sila nakarating sa buwan? Ha? Paano sila nakarating sa Mars? Oh. Wala makakapasok doon. Sa sabog yun. Oh, yung sa radiation na yun, mga kapatid. So, ngayon, hindi na makayanan ni sino isa na Aldrin ba yun? Si Aldrin yata, oo. Na hindi totoo kami, na nakarating doon. Eh, siyempre pasikatan sila ng Russia, kaya magyabangan sila. Oo. Magyabangan. Ayun, nauna ang Russia nakarating doon. Oo, sumabog lang sa sakyan. Ibig sabihin, nakatanim doon na kailang Russian flag. Lahat yun ay mga bugus yun, mga kapatid. Wala yun. Walang papayagan ng radiation belt na yun na makakatawid doon, mga kapatid. So, naniwala ako doon. Kaya marami mga doktrina, dirty slot, yun, hindi tayo maniwala. Kasi sabi ng Biblia, dirty shroud. Yun. Our absolute is the Bible, nothing else, mga kapatid. Tandaan natin yun. Our absolute is the Bible, nothing else. Kaya, magaling man sila sa ibang libro, pero ang tawag dito, guide at ebidensya natin ay Biblia lang, walang iba. So dito tayo, mga kapatid, magtataka tayo sa mga taong, 45,000 denominations around the world. Ha? 45. Long way back 1970s o sa gitna ng 70s, mga kapatid. Mga ano lang yan, mga kukunti lang yan. Wala pang 20,000 yata. Ngayon, 45,000 na, mga kapatid. So, ano kayang tinuturo? Anong mga tenets nila, mga kapatid? No? Kasi naglabasan yung mga prosperity pictures. Prosperity at saka healing, mga healing. Lalo na yung prosperity pictures, mga kapatid. Gusto kasi ng tao na yumaman. Hindi tayo doon. Dahil yan ang sabi po ng Bible. Sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Luke 12:15, na beware of covetousness, sabi, for a man's life consisteth not of the abundance of the things. Sabi, he possesses. Pero hindi doon. Hindi doon. Ngayon, nalagay na sa alanganin ng yung pinaka-richest preacher in the world. Sino ba ang richest preacher in the world? Hindi siya abroad, hindi si Kibuloy. Si Kibuloy ang pinakamayaman, mga kapatid. Pinakamayaman. Proud na proud sila eh. Proud na proud sila. Hindi yun, mga kapatid. Kasi marami siyang nasirang labag sa Panginoong Diyos. Totoo yan. Noon pa yan, mga kapatid. Totoo yan. So, and Jesus went out and departed from the temple. So, nang may templo na, mga kapatid. Sa panahon ni Jesus, yung Herod's Temple, yung 47 years in the making, yung mga kapatid. Yun po ang Zerubbabel's Temple, nung sila pinauwi, mga kapatid, mula sa Persian Empire, ni Cyrus the Great, mga kapatid, umuwi sila. Ang leader na po ay si Zerubbabel, si Joshua, si Haggai, mga kapatid, si Nehemiah, si Ezra, upang itayo po ang templo. Yun po ang Zerubbabel's Temple, second temple yun. At naghihintay tayo ng third temple. Bakit tayo naghihintay? Sabi ng Bible, sabi ni Ezekiel, mayroon ng templo. Sabi ni Juan, may templo na. Kaya maghihintay tayo. Dahil yun po ang sabi ng Panginoong Diyos. Yun po sabi ng kanyang salita. Hindi mementation, mga kapatid. Doon tayo sa kanyang salita. Kaya, mga kapatid, ay mahirap mag-convert ng isang tao, mga kapatid, na hindi natin bulahin eh. No? Hindi naman kasi yung sinasabi na ni Pablo na not with enticing words
Kaya manatamis ng dila, mga kapatid, upang mentais. Yung entais po ay para bang kasama na yung dayain mo siya. Ha? Tatamis mo yung dila mo. Ha? Imbis ang nasa loob ay batuan, lagyan mo ng isausa mo sa tsokolate ang batuan, isausa mo sa pinyato na sa karamel, mga kapatid. Pagkagat mo, batuan pa rin yan. Batuan pa rin yan. O yun. Kailanman na hindi talaga magbabago yan. O, sinong nakatiya? Walang nakatigam ng batuan. Tayo lang mga taga-probinsya. Ay, lalo na doon sa mga ilog-ilog yan, tutubo yung batuan na yan eh. O, mas, pa yan sa sa Bignay dito. Mas maasim pa yan. O, yung batuan na yan. So, hindi tayo ganon. Ang katotohanan po ay sabihin natin, kahit ayaw mo. Kaya, ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila ay yung matamis na dila na bubulahin sila. Hindi lang ma-detect na pamira lang para lang sila ipagpalain. Oo, dahil yun ang gusto ng tao eh. Na babulahin mo talaga eh. No? Hindi ganoon ang Panginoong Diyos. Magsabi ng katotohanan kahit ayaw mo. Kaya hindi talaga magtataka tayo pero hindi ako nagtataka. Na kumbaga hindi mo magnet kasi ay mayroong pwersa na hindi mapamagnet, mga kapatid. Ayun, hindi magpadala. Dahil iba doon sila sinabi ni Pablo na ever learning, no? That but never come to the knowledge of the truth, no? With itching ears. Anong itching ears? Sila po yung mga makikinig, tagapakinig. Yun po gusto nilang kinakakalikot yung tainga kasi parang bang ginawa ka ng balahibo ng manok, balahibo ng kalapate yung tainga. No? Sarap makakatulog dahil yun po, yung itching ears, mga kapatid, no? Kasi pag mayroong yung tainga mo ay, yan ay, figure of speech yan, mga kapatid. Kasi kapag tainga mo ay Makati, talaga kalikutin mo yan, Makati yung tainga mo. Iba nga dahil nagkaroon ng adik na sa tainga, nasira yung kanyang tainga. Dahil kinakalikot lagi, mga kapatid. Yan ay figure of speech yan, yung itching ears. Gustong paglaruan kasi ito gusto niya eh. Itong gusto niya, yan ang sabihin na, Brad, pwede ka magsalita sa aming church, pero huwag ka magsalita ng ganito sasabihin na sa'yo, huwag ka magsalita. Hindi. Kayo na lang, Brad, kayo na lang. Hindi pwede yung pigilan mo. Lagyan ng preno, hindi ka makapagsalita. Agtayag ka, hindi ka makapagsalita. Sabi mo totoo. Hindi pwede sa akin. Ang katotohanan ay katotohanan. Oo. Yun. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi yung pabula-bula. Yun. Ay, ito ay kailangan ayusin ko pagsalita nito kasi pag nagkamali ako, mawawala ito sa akin eh. Iba ng motibo noon. Kasi ito nagbibigay na malaki eh. Hindi ko sasabihin, nagsasabong na to. 10 years na nagsasabong. Hindi masaway-saway sa pulpito. 10 years nagsasabong. Hindi masasaway-saway sa pulpito, mga kapatid. Pero takot, mga kapatid, mawala. Material blessings sa dahilan, mga kapatid. Si Winnie Lim, naalala mo si Winnie Lim? Sasabihin personal yun eh. Tigil ka na dyan. Ano lang daw libangan. Libangan libo-libo ang taya. Kalapate, yung racing pigeons, mga kapatid. Ang daming kalapate sa kanyang rooftop, mga kapatid. Libo-libo. Abot ng
500,000 ang ano, minsan, mga kapatid. Ang pot money na yun. So, hindi yan limangan. Sugal yan, sugal. Yung kalapati na tinatrain nila, mga kapatid, yung kalapati na minsan buwagsak dito, may sugatan, naliligaw, hindi na nakarating doon sa finishing line. May mga ligtag, leg na, ang tawag doon? Leg. Tag. Tag ba yung tawag doon? Wing, may mga marka, mga kapatid sila. Yun na yun. Sabi mo totoo. Sabi mo totoo. Alam kong buhay noon, dahil nagsasantatapat sa akin eh. Tapos kinuha maging preacher. Doon pa sa paggawaan niya, sa garment factory pa niya, niloloko siya. Niloloko. Hindi ganyan. Sabi mo totoo, brad. Sabi mo totoo, hindi ganyan. Sinabi mo yung buhay mo sa akin eh. Tapos ganyan ang kunyari, nag-preaching ka, mga kapatid. Dahil nabubula. Hindi ganyan, mga kapatid. 2. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Ano pinakita niya? Yung templo, mga kapatid. Templo. Kasi yung templo, maraming buildings doon sa Temple Mount, mga kapatid. Maraming, tulad ngayon, yung Al-Aqsa Mosque, tapos yung Dome of the Rock, maroon pa doon, mga kapatid. Marami, more than one, mga kapatid. At sabi ni Itamar bin Gibir ay, I will go there and build a synagogue. So nagkaroon ng problema ngayon. Kumagat yung mga Muslim ngayon. Kaya racket dito, racket doon. Kasi far-right yan si Itamar bin Gibir. Yan ang ano kanila, yung Minister of hindi defense, iba. Yung parang domestic, yung mga police, mga kapatid. Domestic security minister, mga kapatid. So, matapang din. Matapang. At yun ang suporta kay Netanyahu, mga kapatid. So, makikita natin ngayon na ang ating pong mga feelings, paano sila kumilos, mga kapatid, paano sila nakasulat sa Biblia, makita natin ang actuation nila ngayon dito po sa world events, mga kapatid. Paano sila, yung sinasabi, the leaders of, the governors of Judah are like blazing pot. On top of the fire, mga kapatid. Nakasalang sila, mga kapatid. Yun. So, makikita natin, dapat makita natin. Hindi man nakikita yan ng mainstream Christianity. Yung mga billis doon, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Jesus was speaking about, mga kapatid, sa impending na judgment ng Panginoon sa templo na yun, sa second temple, mga kapatid. Ano ba yun? Ano ko muna para sa ating remembrance. Ano ba yun? Sandali lang. Ano natin? Dapat yung folder. Sinabi na ba yung title? Hey. Ewan ko, hindi pa. Parang narinig ko, discuss lang nilolot ng
Well, yan. Chapter 2 na. Kahit patupig-tupig ka lang, alam mo duty ka, okay lang. Po, pasensya na po. Sige, sige. Noong panahon ni 70 AD Titus General, at alam na natin to, mga kapatid, alam na natin to. Dahil may sapat na sila na babala po, sabi ng ating Panginoon, kung makita nyo ang Jerusalem na palibutan, huwag na kayong pumasok, lumabas na kayo, tumakbo na kayo sa kabundukan, at sa istorya nga, tumakbo ang karamihan po ng mga Kristiyano sa Pela. Yung Pilda, nasakop ng Jordan. Noong araw kasi, makikita natin na yung Pela po ay sakop talaga naman ng Israel yan, mga kapatid. Ngayon, ay sa Jordan na siya, sakop. Ayun, Pela, yung city of Pela. At mapatunayan na totoo yun kasi may mga artifacts doon na iniwan ng mga Kristiyano roon. At mula nga noon, nung natapos yung 70 AD, natapos yung 73 AD, yung sa Masada, mga kapatid, wala na Kristiyano nakabalik doon. Saan? Sa Jerusalem, wala na po. Nagkalat na rin sila, mga kapatid. Pero ang pagkalat nila po, hindi tulad ng mga Jewish in dispersion po na kasama sa diaspora hindi sila po ay napunta man sa ibang mga bansa, mga kapatid, ay nagpropagate sila ng belief ng Kristiyano. They were Jewish Christians, mga kapatid. Tulad yung ibang mga apostoles na karating sa India. Nagagawa mo. Doon na sila naging martir doon. Ba't ka nasasama? Si Tomas na yung dating Thomas po. Ganyan, Namatay po yun nagbuhos ng buhay, mga kapatid. Dahil sa kanila pong panampalataya, mga kapatid. Yun. O dito po, yung sinabi ni Jesus, there shall not be left. Yun na yung nangyari sa 70 AD. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, hindi pa siya pinatay, hindi pa. Okay pa kanyang ministry. Hindi pa natapos sa kanyang 3.5 years na ministry. Privately saying, tell us when shall these things be? Threefold questions. And what shall be the sign of the coming Matthew 1. and of the end of the world? Sinama yung end of the world kasi. Sa tanong po, mga kapatid, una po ay, what shall these things be? Ano ba to? Yung sinabi mo, and what shall be the sign of the coming? Kasi sabi na Jesus na paparoon ako, hindi ko kayo madadala, pero dapat ay maghintay kayo dahil gagawa ako sa aking ama, sa John 12, ay marami doon. Maraming mga mansion doon sa bahay ng aking ama. Sabi, igagawa ko kayo. Sabi ng Panginoon. Yun ay mga figure-speech lang yan, mga kapatid. Talking about doon sa changing our bodies yun. Sa Thessalonians chapter 5. And coming. So ito yung naka-resto sa ating kaisipan ang kanyang pagdating muli. Dahil sabi po ng Biblia, of his second appearing. Wala namang second coming na litra po rin, mga kapatid, pero nakalagay dito ay of his second appearing. Nakalagay dito sa Biblia. Hebrews 9:28, mga kapatid. And of the end of the world. Ito, importante ito. End of the world. Kasi ang isip ng mga apostoles po yung mga bato po doon sa Jerusalem, yung nakatungtong doon sa templo, ang lalaki ng bato doon, mga kapatid, marong 600 tons na bato, nakita namin, sobrang laki talaga. At paano nila ginawa yun, ay meron silang teknolohiya na kahit teknolohiya ngayon po ay mahirapan po
pagtuklas mga kapatid, sobrang laki. Paano nila doon mga kapatid, doon mula sa quarry? Paano ang transport nila doon mga kapatid, sobrang laki, ang bigat. So yun po, dito nakapokus sa kanya pagdating muli, ating Panginoong Kristo Jesus, at yung katapusan ng mundo. Yung end of the world po ay yung end of the age, mga kapatid. Alam natin na world po, na planeta po, hindi po pinag-usapan dyan, kundi yung panahon. Age po yan, mga kapatid. Dahil marami tayong, kung yung sinabi nilang gunawin ang mundo, ay ano na lang yan, semantics na lang yan. Para sa atin na, alam niyo semantics, no? Ginagamit ko salita yung semantics, no? Yan. Salita na lang yan, pero kung examinin mo yung salita, ay mayroong ibig sabihin doon. Tulad ng sinabi ko na yung sa English, no? Many men exist but they don't believe. Pareho lang naman kung alin mo yan eh. Pero meron lang napapalikod doon na ibig sabihin na yung nag-exist mga kapatid doon, walang mga kwentang tao yun, walang achievement yun. Yung nag-live, mayroong iginuhit siya na sa kanyang pangalan na kung sino siya, mga kapatid. Many men existed, but they don't believe. Yun, ibig sabihin. Mabubuti yung mga nag-live, mga kapatid. Maroon silang iniwan na legacy. Yun, ibig sabihin. Ano tayo, Ben? So, dito po ay Iwan ko. end of the world. Pero hindi siya tumigil riyan, mga kapatid. Doon sila sa tambayan nila. Hindi naman siguro masama gumamit ko tambayan. Tambayan sa mga tubulins. Tambayan. Pero kapag gumamit ako ng barkada, mukhang ano na yun. Tawag doon, panuya na yun. Yung ginagawa ng mga Muslim, kay Jesus. Nagbibinta ng estampita na sa estampita na Ten Commandments, yung sampung alagad, Last Supper. Ang tawag nila doon panutuya nila bilhin na kayo. Si Jesus kasama kanyang mga barkada. Pero mo, sabi ng Muslim, ginawang barkada mga apostoles. Mga kapatid. So, ito ay mayroon siyang breakdown sa kanya pong kaisipan sa tanong na threefold questions, mga kapatid. Threefold. Tatlong aspeto po. So, sabi ni Jesus, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Maliwanag yan. Literal po yun. Literal po yun. Hindi bigyo-bisbis po yun. Take heed that no man deceive you. Ito, makinig kayo sa akin upang hindi kayo madaya. Walang sino man na makakadaya sa inyo. For many shall come in my name saying, I am Christ. Literal yun. Kaya sabi, bukod doon, ang meaning na papaloob ng Christ ay, ito yung denominations, mga kapatid, si Kristo ang dala. 45,000 denominations around the world. Sino kaya ang tama doon? Ako. Palagay ko kasama tayo doon. Sa statistics na yun, mga kapatid. 45,000 denominations. Ano kaya ang turo nila doon? Tulad ng sinabi ko gabi sa pamangkin ni anak ng pumanaw, tinanong ko siya, hindi pa ba nalagutan ng hininga? Ay, papa mo. Sinabi mo ba, tinanong ba papa mo? Nakakasagot pa yan, kahit yung mga pagsalita. Ay, tanggapin ba si Kristo, Jesus na iyong Panginoon? Hindi naman nakapagsalita. Sasagot yan. Sabihin mo lang na, igalaw mo yung kalawang kamay mo pag oo, opo. Kasagot yan. Nasabihin ng kamatayan, sasagot yan. Sasagot yung kamay. Galawin mo yung kalawang kamay mo. Sasagot yan. Ano malay natin? Ano malay natin na sa ganung paraan tinatanggap. Pero ginawa ko sa nanay ko. Tinanggap po ba
ang Panginoong Kristo Jesus sa sa Bisaya na yung Panginoon, tagapagligtas. Opo. Oo. So, magkita-kita kami roon. Inasahan ko, magkita kami roon. Ay, yung tatay ko ay hindi ko, dito ako sa Manila noong nalagutan eh. No. Yung nanay ko ay nakauwi ako. Sabi, umuwi ka. Umuwi ako doon. Dalawang araw mo na bago nalagutan. Itong napunta namin kagabi, hindi niya napunta. No. Sabi sa akin, sa kanilang grupo ko ay 5 Center Fellowship. Pinagmalaki sa akin, mga 20 raw dito. Dito lang sa Muntinlupa. Muntinlupa ba? Mga 20 groups, 20 churches na raw sila. Ang dami. Dito lang sa Muntinlupa. Isa yung pinaglagakan kagabi. Ascension na rin. May mga gamit na doon. Naka-tiles na rin mga kapatid. Di nung una, lupa yun. Ngayon, maganda ng church sila. Malaki na. Matulis na, matulis. Ang lubong. Sabi sa akin, di balikol. Sabi sa akin, di balikol. Ang call tao sa akin. Parang mga pangalawang paghuhukom. Ayaw ko kung anong turo nyo. Pero sa akin, Biblia, Hebrews 9:27, and it is appointed unto man once to die. Then, after that, the judgment. Hindi ko alam turo nyo. Sabi ko na ba ang aking, ang pamagat, hindi yata eh. Hindi pa po tayo. Hindi pa, no? Hindi pa. Aking pamagat ay Mother is ready to deliver. Mother is ready to deliver. Yan. Ang nanay ay handa ng mga anak. Deliver sa sa English po. Kung sa Tagalog ay mga anak na si nanay. Mga anak na si nanay. Ayan ay figure message po yan mga kapatid. Figure message po yan. Kasi ito si ating pasis na maraming figure message po dito mga kapatid. Dito na tayo. Many shall come in my name saying, I am Christ. I am Christ. I shall deceive many. Okay, makita natin. Why? Kasi kanila pong unawa sa kalagayan po na kay Kristo, mga kapatid, nasabi ng Panginoong Diyos, doon pala sa nagpakita po doon sa Horeb kay Moses at sa mga Wala ako. narinig ng mga Israelitas, walang pinakita ang Panginoong Diyos doon sa Sinai na anumang larawan doon, wala siyang pinakita. Maliban kay Moses lamang mga kapatid. Dahil ang dahilan doon, ayaw ng Diyos na kapag nakita na lumikha sila, gagayahan nila at gagawin ng rebulto, gagawin ng imahe, mga kapatid. Gagawin imahe. Tulad sa nangyari ngayon, maraming imahe. Maraming imahe gagawin. Ay kung si Moses po ay nalaman nila ang hininga ni Moses, ay isang buto ni Moses sa kamay, sa paa, ay ano yung may sasambahin po nila mga kapatid. Sasambahin po. Kaya ayaw. Nagagawan po si Michael sa kasi si Taning. Hindi talaga inayaan na malaman po mga kapatid. Kaya ayaw mapakita ng Panginoong Diyos doon ng similitude. Si Moses lamang ang pinakitaan mga kapatid. As the similitude of God. Yun. Doon sa Numbers 12. So, makikita natin na may pitang Panginoong Diyos. Anong doon alam natin sa Book of Acts, noong gumawa ng himala si Barnabas at si Pablo, si Barnabas ay kasama ni Pablo, ay piniratangan na siya si Mercury at Jupiter ba yun? Hinahandugan na sila ng mga bulaklak. Sabi na, hindi kami ganun, hindi kami, pareho lang kami sa inyo. Huwag nyo kami sambahin. Yun. Makikita natin na ayaw ng Panginoong Diyos
si Maria, kumuha yun, galit na galit yun, mga kapatid. Ha? Ang dami pang mga titulo binigay sa kanya. Kumbaga doon sa royal family, parang Princess of Wales, oh, marong Duchess of kung ano-ano, added title ng mga kapatid yun, dami. Si Maria, dami. Berin sa Fatima, berin sa Concepta na yun, Immaculada, ano pa, berin sa Lourdes, lahat. Berin sa Carmel, wala namang berin sa Carmel eh. Ha? Wala namang berin yung Carmel. Doon nga, naglaban-laban, alala nyo sila ka? Oo, nag-ano sila ng mga 450 prophets of Baal at saka 400 prophets of the grove. Kalaban ni Elijah. Kung sinong handog ang susunugin mula sa langit, mga kapatid. Alala niyo yun? Oo. Kumasa si Elijah doon. Sige. O, lagyan mo pa. O, lagyan mo pa ng akin ng tubig. O, lagyan pa ng kanal. O, tinupo ka agad ng Panginoong Diyos. Nilamon ang kanyang handog, susunugin. Yung matapos yung mga propeta doon, ng mga bulaang mga propeta, tinutuya pa ni Elijah. Saan ang Diyos nyo? Nakamasyal. Unang tulog. O, yun. Walang ginawa. Nagsugat-sugat pa, mga kapatid. Nagsugat. Hindi yan bago yung magsugat-sugat, mga kapatid. Para makinig ang Diyos, mga kapatid. Lumang tugtugin na yan. Nung unang pa panahon, ginawa na yan. Sugat-sugatan yung katawan. Kaya isa, bago magsugat-sugatan noon sa Deuteronomy, mga kapatid, Deuteronomy, ayaw ng Diyos lang sugat-sugatan mo, pinturahan mo yung katawan mo, ayaw ng Diyos dyan. Yung mga tato, galit ang Panginoong Diyos dyan. Ngayon, makita natin, noon na maliit pa kami, mga kapatid, kapag kami nakakita ng tao may tato, kami, maliit pa kami, takot na takot, kasi palatandaan nyo, galing munti yan. Galing munting lupa yan. Hindi pa naman nakapunta kami dito, mga kapatid. Kasi kapag bagong laya yan, nakahubad yan, mga kapatid. Sawa yan, sawa. Mga agila yan, nakatato, nakapatik, patik yan. Sa katawan, takot kami kasi pupatay ng tao ito. Ngayon, hindi na, art na. Hindi na black and white, mga kapatid. Color na. See? Pati mukha, sinama na. Pati ulo, sinama na. Pati kanang genital, sinama na. Hindi naman lalaki yun, pati mga babae. Pati mga babae. Ang genitalya, sinama na, mga kapatid. Art nga. Saan tayo, anong panahon na kaya tayo? Anong panahon na kaya tayo? Sa ganung mga, sa development ng mundo, nasa bingit na tayo, mga kapatid. Nasa bingit na tayo. Malapit na. Verse 6, and you shall hear of wars and rumors of wars. Kapatid, wars, nangyari na yan noon. Rumors of wars, nangyari na yan ngayon, mga kapatid. Kung dito tayo sa presente, rumors of wars. Ano ba yung rumors? Atid, ano yung sa Tagalog, yung patid, yung parinig ng gera. Saan ako nag-in? Ngayon lang, mga kapatid, ay takot na takot sila mag-escalate ang war sa Middle East. Ay takot sila kasi may Armageddon kasing nakapwesto na, mga kapatid. Ika nga, ang Armageddon po ay sa isip nila, because of ignorance, anytime ay mag-Armageddon. Praise God, hindi ganun ang pagkasulat ng Biblia, mga kapatid. Hindi po ganun ang nais iparating ng Diyos sa mga anak niya, kundi yung espesipikong panahon
upang hindi po tayo mga takot, may tatakutan, alam natin, handa tayo lagi, mga kapatid. Hindi yan. At takot na takot sila kasi maabutan talaga sila niyan. Tayo, hindi tayo takot kasi makakaiwas tayo niyan, sabi ng Biblia. We're not appointed to wrath, sabi. But, what is the vision of your soul? Thessalonians 5:9. Romans 5:9, mga kapatid. Hindi para tayo dyan. Kaya sila takot na takot, mas galing dyan. Yung gira na yan. Hindi pa yan. Ang totoo niya, mayroon pang isang miraculous war yan eh. Ito, consider miraculous yan. At mas lalo yung last war bago pumasok ang 78 million budget. Bagamat may overlapping yan, mga kapatid. Yung Ezekiel 38-39 ay pumapasok na yan sa ano. Kasi sa aking pakiwari dito sa mga nakasulatan, pagkatapos itong gira na ito, mga kapatid, kapag lumabas yung dalawang propeta, ang palatandaan yan, start na po yan ng 78 week of Daniel. So wala pa ang Ezekiel 38-39. Overlapping lang kaunti yan. Kasi Pumaros 1967-60 war, ito hindi na sa tingin ko abutan pa 6 days or wala pa siguro. Bakit ko nasabi? Bakit ko nasabi yun? Kasi kalikasan ang kalaban nila eh. Ang kalikasan man naman, walang magaling dyan, walang magaling na bomba dyan, walang magaling na nuclear dyan, mga kapatid. Andyan, makita natin. So, rumors of wars, see that ye be not troubled. See that ye be not troubled. Kung alam natin, bakit tayo matutubod? Diba? Kung alam natin, klaro sa ating kasipan, klaro po ang mensahe ng Panginoong Diyos, bakit tayo Tagalog ng tubo? Magkulimihanan. Bakit tayo magkulimihanan? Alam naman natin. Ganun po ang ng Kristiyano na totoo, mga kapatid. Bigyan tayo ng Panginoong Diyos ng kapayapaan that surpasses beyond understanding, sabi ni Pablo. For all these things must come to pass, but the end is not yet. But the end is not yet. Yun, sabi. The end. Kasi, bakit end is not yet? Mga kapatid, mayroon ng 70 years of Daniel eh. 78 weeks of Daniel, mayroon pa eh. Mayroon pa 7-year period. Mayroon pa ang first 3 years, mayroon pa second 10 years na daanin ng mundo hindi ng kanyang mga banal. Hindi ng kanyang mga anak, hindi po yun. The end is not yet. For nations shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, gutom, pestilences, salot, gawa ng tao, kadalasan ngayon sa ating panahon, yung COVID-19, gawa ng tao, alam natin yan. Yung theory ng conspiracy, wala na, hindi na theory yan. Talagang conspiracy yan, hindi theory yan. Kasi ang theory po, theory lang yun eh. Talagang nangyari ang conspiracy sa buhatan yan. Bakit natin sabi? Sila po ang nagpapatunay sa kanilang website. Sa World Economic Forum, sila nagpatunay na sila may gawa niyan. Eh, mga tao talaga, stupid yung mga tao. Stupido yung mga tao. Yun na nga yung mga promotor. Yun na yung kapal, nagsabi na sila ang gumawa niyan. Gusto nilang ang tao ay patayin nila. Ang ititira ay 500 million lang. Sila ang may sabi niyan. Hindi naman tayo may sabi niyan. Yun. Ayaw maniwala ang tao. Tayo pa nga sa pag kinukuha yung ano nyo. May pumasa nyo. Bakit ginawa nyo yung bakura na doktrina? Ay, nandiyan na Biblia. Hindi nakikita word for word, mga kapatid.
Ha? Pero, pag binigyan tayo ng sapat na kalaman ng Panginoong Diyos, malaman natin na totoo yung sinabi natin. Ayaw masabi. Sisi sila, mga kapatid. Magsisi sila. Ito na yung breakdown sa mga yung ginawa po ng bakuna. Ang dami na. Dami ng yung aking bilas na yun kung naniwala sa akin. Yung mga classmate ko kung naniwala sa akin, buhay pa sila ngayon. Buhay pa sila ngayon. Pero alam naman natin na mayroong antidote dyan. Sabi rin ng ating mga kaisang mga scientific, mga scientist, may antidote dyan kung maniwala rin naman sila. Suramin yan. Saan man nakukuha suramin? Nakukuha sa butika yan. Pero ayaw mong butika, nakukuha yan sa pine tree. Maglaga ka lang dahon ng pine tree. Or, nabibili mo, ivermectin. Subukan lang. Baka ayaw naman maniwala sa atin. Ivermectin lang ay hindi, mapipigil na yung structure, building structure sa ating katawan o kanilang katawan, hindi atin kanilang katawan para hindi matuloy-tuloy. Doon pa lang sa mga vital organs niya, mga kapatid, gagawang mga demonyo, gagawa ng structure. Ay mahirapan talaga, mga kapatid. Kingdom against kingdom. Meron na ba ngayon yan? Meron na ba yung sinabi nito? For nation shall rise against nation. Halos buong mundo na magulo na sa Africa. Halos magulo na. Civil wars. Halos Myanmar. Hindi naman ganyan yan. Makapatid 20 years ago. Hindi ganyan yan. Medyo peace pa kaunti. Ngayon wala na. Amerika magulo na rin. Hindi lang gano'ng simulado, Amerika. Canada, magulo rin, mga kapatid. South America, magulo na rin sila, mga kapatid. Pamis, kagutom. Dami na sa Afrika, noon pa yan hanggang ngayon Pwede pakita, nangihingi yung mga tao. Ginawang sangkalan para pamira mga salot, ito, earthquakes. Yung sabi ng Bibos na darating yung 0.8, hindi po ito, 8 yung magnitude. Alam natin yun na yun na yung anong port na yan? Ano po tayo dyan sa ano? Bakit? Ano yung sa ating big one? Big one na port, mga kapatid? The big one. The big one? Oo. Ano yung port na yan? Montalban? Marikina port? Yun na yan yata. Oo. Marikina port. Marikina port, yun. The big one. Ako natakot sila dyan. Praise the Lord. Gusto kong mag-bike. Isperte ng Panginoong Diyos yan. Why? At least we are more than 10. Alala nyo, si Abraham, nakipagtawaran doon sa Sodom and Gomorrah. Sabi niya, kung mayroong pinti Panginoong Diyos, gugunawin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Alang-alang sa 50, hindi ko gugunawin yan. Huwag ka magalit Panginoon, 45 na lang. Alang-alang sa 45, hindi ko gugunawin yan. Pero mo, positis yun. Sodom, Gomorrah, Adbaim, Sipuin, at saka Tsoar. Lima mga kapatid. Hindi ko, huwag magalit ang Panginoon. Tatawad ako rin kung 30 na lang. Dahil sa 30, hindi ko gugunawin yan. Isang Panginoon, kung 20 na lang. Dahil sa 20, hindi ko gugunawin yan. Ito na lang Panginoon, isang tao na lang. Kung 10. Dahil sa 10, hindi ko gugunawin yan. Kaya ginugunaw, sinunog ang Sodom at Gomorrah, makapit. Dahil hindi umabot ang 10. Ilan na sila? Si Lot, kasama yung kanyang anak na puro dalaga, asawa niya 4 lang. Lumingon pa yung asawa, mga kapatid. Yung lingon po, mga kapatid, ay naniwala ko sila lahat lumingon. Yun ay figure position yung lumingon. Symbolism po yan ng asawa ni Lot.
Ang isip ay puro material na bagay kung anong achievement nila doon sa Sodom at Gomorrah. Kasi si Lot ay nagiging lawgiver doon. Siya ang tawag doon, siya ang huwis doon, siya ang hukom doon, mga kapatid. So naniwala na ang kanyang kaisipan ay napokus doon sa material na bagay. Huwag tayo mag-focus dyan. Yan ang dahilan na hindi tayo magtagumpay. Our gathering together unto Him, mga kapatid, ay hindi matutupad. Mabibigatan yun. Hindi tayo aangat, mga kapatid. Huwag yung material na bagay. Tempting masyado ang material na bagay, mga kapatid. Kahit pag-iisip tulad kay Mrs. Lot, pag-iisip lang. Na, parang ayaw niya sumama. Duda yun. Mabuti na may anghel na humihila. Dito na tayo. Ayaw yung dalawang anak niya roon. May pamilya na rin. Ayaw maniwala. Minsan ganun na lang iniisip. Minsan na dumating sa isip na may mga anak tayo na ganun. Kahit anong paalala natin, ayaw talaga. Matulad doon sa mga anak ni Lot na dalawa na may asawa na ayaw sumama. At tuya-tuya pa. Parang nangyatuya pa, mga kapatid. Si Lot ang tuya-tuya o sila tuya. Either, mga kapatid doon. Ano magagawa nga natin? Ano magagawa natin? Genetics yan. Bakit ito sabi genetics yan? Yung bilip kaya nga makikita natin yung the Hebrew nation, mga kapatid, ay nalagaan ng Panginoong Diyos. Why? Because of Abraham. Andoon po yun, mula Hashem, itinanim doon yung bilip sa Diyos. Na hindi ba wala ito doon sa kanyang balakang, mga kapatid? Kaya kung itong wala ito, wala nang maniwala sa Diyos. Ginagwadyahan niya ng Diyos, mga kapatid. Salin-salin. Mula kay Abraham, napunta hindi kay Ismael. Napunta kay Isaac. Kaya sinabi, ang promise ay, ang pangako ay doon kay Isaac. Hindi kanin naman. Napunta sa mga anak ni Isaac. Mga kapatid, hindi mga anak, hindi kay isang anak na nakambal, na si Jacob, hindi kay Esau. O napunta sa 12 tribo. O yung genetic line, mga kapatid na yan, na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Kahit ano mangyari, maglilingkod talaga yan. Kaya genetics yan mga kapatid. Kaya, imposible ba yan ang gagawin ng demonyo, gagawin ng mga taong laban sa Diyos, mga kapatid, na buburahin yung genetic at i-rewrite. Yun na yung ginawang bakuna. I-rewrite yung DNA, mga kapatid. Yung RNA vaccine, i-rewrite. Buburahin yung genetic na ito gawa ng panunod tao. No? Kaya, makikita bakit? Maraming mga tao mapunta doon. Magsamba lang sa sambahin yung tao doon sa Vatican. Bakit sila gano'n? Wala na bago. At ang ginawang pagbabago doon, naniwala ko doon sa mga tao. Madaling magpapalagay ng microchip yan Wala na yan Butong-buto sila doon sa tao yun. Ngayon, pag nagsasalita kalaban sa kanilang pinakahit, pinaka-holy, Yung pag sinabi Holy Father, pamamusong na yan. There is only one Holy Father. Saan yun? Nasa langit yun, mga kapatid. Tapos itawag mo yun sa tao. Itawag mo sa tao yan. Pamamusong na yan. Dapat ingat tayo dyan. Pero dapat hindi tayo mahihiya. Hindi tayo mag-alangan, magsabi sa ating mga masabuhay o kaibigan na gano'n. Sumipat na kayo dyan. Tumakbo na kayo dyan. Kasi sabi ng Bible yun Come out of her, my people. Not given up partakers of her sins and of her plagues. Pero ginamay ko sa sarili yun. Tumakbo na kayo. Huwag na kayo. Ayaw pa rin. Wala tayong magagawa. Yung salvation na mga kapatid. Lumay sa dyan. Yun ang salvation na nila. At ang Panginoon naman, mahinig sa kanya, sinunod mo. Dito lang.
Praise the Mother Lord. is ready to deliver, or mother is ready to give birth. No, ba't sabi yun? Ito na yung panahon, mga kapatid. Ito na yung panahon. Yung sinabi ng Panginoon, mga patandaan, mga kapatid, famines, lahat, earthquakes, diverse places, iba-ibang lugar, diverse places, ibig sabihin, iba-iba panig, mga kapatid, earthquakes, mga kalikasan, hindi man yan nasabi, yung mga bagyo, mga flash floods, mga kapatid, kasama na rin yan, kasama niyan, na makita natin doon sa Book of Revelation, kasama yan lahat, mga kapatid. Kung makikita natin yan, mga kapatid, kailan ba sa istorya ng mundo na ang Europe po ay magkaroon ng baha? Kailan ba yun? Yung desierto po sa Sahara magkakaroon ng baha, mga kapatid? Yung Saudi Arabia, may mga desierto dyan magkakaroon ng baha. Kailan ba nangyari yun? Wala pa, ngayon lang, mga kapatid. Ngayon lang. Yung atin lang sa Mindanao, mga kapatid, ngayon lang nangyari yung babahain sila. Noong araw, walang baha dyan. Kasi hindi naman sila inaabot gaano ng bagyo dyan eh. Hindi naman siya typhoon prone, mga kapatid. Maraming lugar na binabaha, maraming lugar nasa dilubyo, mga kapatid. Dilubyo tawag natin dyan. Kasi ang pinakamahirap na pagsubok o parusa ng Panginoong Diyos, mga kapatid, yung baha lang naman eh. Di ba ginawa niya? Yung sa Sodom at Gomorrah, mga kapatid, ang explanation po, scientific explanation sa nila dyan, ay yung airburst, mga kapatid. Maroon silang ebidensya yung airburst na yun na nga yung may mga packets doon, mga batong maliit na nandun pa yung tawag dito yung asopre, sulfur, asopre. Ang tawag dyan, di ba? Fire and brimstone. Brimstone yan, unang panahon tawag doon, yung sulfur. Mabilis yan magliyab, mga kapatid yun. Yan ang components sa liquefier. Hindi naman daw totoo yung liquefier. Hindi naman totoo yung impyerno. Oo, ako naniwala sa impyerno, wala apoy doon. Pero liquefier, totoo yan. Totoo yan. Hindi totoo yan. No. Mga bulaan, mga kapatid, hindi totoo yan. Meron tayo magkasama sa internet, open. Yung Norway, hindi naniwala na literal yung liquefier. Ayaw ko kung nawala yung Angeles. Yung sinabi niya, nung tinanong ko, figure of speech lang daw yan, hindi totoo yan, hindi literal yan. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo sa po natin. Hindi naniwala sa Biblia, liquefier. Literal yun. Hindi yun figure of speech, mga kapatid yun. Literal talaga yun, liquefier. So, kailan nangyari ang buong mundo, mga kapatid? Sabi na natin noon ng malayo pa, kaya hinalintulan ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo Jesus, na sinabi yung ginamit ng word sa Griego na Odin, na ibig sabihin ng birth pains, nag-labor, mga babae, alam natin na nakaanak na, birth pains, nag-labor, pag malayo yung pagsakit ng tiyan, mayroon, ito nang panganakan ko. Ito nang pinakasiyam. Siyam na buwan. So, expect na manganak ka talaga doon. Sasakit yung tiyan. Maghihilap yun. Ngayon, isa lang naman sa araw ito isa. Tapos sunod araw dalawang hilap na. Dalawang hilap ang tiyan. Ito talagang malapit na talaga. Tapos sunod araw 3-4 na hilab na. Susunod. Maano na. Maano na yung paghilab.
Masinsin. Masinsira. Oh. Masinsira ang paghilab. Alam ng mga nanay, lalo na kapag ang pumutok ay yung tubig na, ito pumutok na, sumabog na yung tubig. Mga anak talaga yun. Oh. Kailan sa panahon sa mundo nangyari? Ngayon na, mga kapatid. Ngayon na, kahit ano mga news, kahit wala kayong TV, meron kayong smartphone, mga kapatid, makikita nyo sa mga news. O kung meron kayong scooper dyan, kasi yung akin may scooper or wala, itype nyo sa Google yan, yung mga floods, ipapakita doon na ang pangyayari sa ibang panig ng mundo, mga kapatid, disyerto ay magkakaroon ng baha. Kailan nangyari yan? Ngayon ang panahon. Easy na lang, mga kapatid. Yung mga sa Europe, easy na lang ang baha, ang dilubyo, ang mga tornado, mga kapatid. Easy na lang. Masinsin na, mga kapatid. Yun ang palatandaan ng ating Panginoon. Kung sinabi niya sa 8, all these are the beginning of sorrows. Kasi hintulad sa bata, sa nanay, na mga anak na. Ibig sabihin, yung panganak doon po, yung pangako ng pagdating niya, mga kapatid. Ang pangako, unang pangako na pagkaon sa atin. Ito na, wala na ibang panahon. Yung gera, mga kapatid, yung gera, man-made man yan, natural man yan, pero isa pang tandaan yan, mga kapatid. Ito na yung panahon, wala na. Kahit lingon ka sa kaliwa, lingon sa kanan, lingon sa likod, ito na nangyayari sa mundo. Dilubyo na, mga kapatid. Mayroong mga binabaha na, mayroong binabagyo, mayroong ano pang ibang mayroong kagutong, mayroong lindol. Ito na, kahit saan lang, mga kapatid. Mayroon na, ito na, mga kapatid. Then shall deliver you up to be afflicted. Persecution yun. And shall kill you. And you shall be hated of all nations for my name's sake. Tingin ko kung ilagay natin sa ating panahon ngayon, ito na sa Israel, mga kapatid. Bagamat sa mga previous years, previous generations ay nangyari sa kanila yun, sa Second World War, doon sa Holocaust, nangyari yan, mga kapatid. Dito din sa ating panahon ngayon, ay yung mga racist, mga kapatid, ay talagang pinupunta rin niya, hindi naman isa, pati mga Asyano. Then shall they deliver you out to be afflicted, and shall kill you. And you shall be hated of all nations for my name's sake. Yun na yun, mga kapatid. Makita mo, bakit galit ang mundo sa Israel? Bakit sila galit? Wala namang ginawa Israel. Kundi gustong i-depensa lang yung kanyang sovereignty. Sinabi ng Biblia rito kasi yan. Sinabi na yan. Sinabi ng Diyos yan. Dahil sa kanyang pangalan. Dahil sa kanyang pangalan. Pangalan ng Diyos. Lalo na pag ang ating Panginoong Kristo na po ang pag-usapan dyan, mga kapatid. Lalo sila magagalit, mga kapatid, sa mga totoong mga Kristiyano. And then shall many be offended, and shall betray one another. Magpakanulo. Kasino ay pagkanulo mo. And shall betray one another, and shall hate one another. Yun. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, ang katapalasadan po ay kasanda ko doon na the love of many shall wax cold. And the love of many shall wax cold. Ay makikita natin na kahit anak na nila, mga kapatid, itatapon o makikita nila natin sa ating panahon na wala nang pagmamahal, mga kapatid. Ipagkanulo na, mga kapatid. But this that shall endure unto the end, same shall be saved. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yung
manatili, mga kapatid, hanggang sa wakas ng panahon. Ha? Sa wakas, naglilingkod sa Panginoon, sa Panginoong Diyos, sabi ng Biblia. Naglilingkod ha? Hindi yung, kunyari lang, hindi yung, ang laman ng isip, iba, hindi spiritual, mga kapatid. Sabi, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. The gospel of the kingdom, mga kapatid, shall be preached in all the world. Nakarating na po ang mensahe, mga kapatid, paikot na, papalik na ang mensahe. So, ang palatandaan dyan, and then shall the end come. Pangyari man yan, ay darating na, mga kapatid. Yung gospel, ang palatandaan, yung gospel of the kingdom. Alam natin po, ang mensahe po, nadala po natin ay nakarating na nga doon, babalik na rin, palatandaan yan, na ito na panahon, yung mga birth pains, masinsin na ito na panahon, wala na ibang panahon. Kahit saan ka babaling, andoon na yung sinabi ng kahirapan, o andoon na yung baha, andoon na yung plus, andoon na yung last light, lahat na, mga kapatid sa buong mundo. Ito, pinakasinsin na ngayon. Yun ang palatandaan. Kung masinsin na, ang sabi ng Bible, lalabas na yung bata. Oha. Yun na. Ang oha doon, ayun na yung pangako ng Panginoon sa kanyang banak. Na dadakitin po ng kanyang banak. Pero kailangan, mga kapatid, but he that shall endure unto the end, same shall be saved. Ay kung hindi ka maka-endure, hindi ka manatili, hindi ka manatili sa, bakit sinabi natin na manatili sa kalagayan natin spiritual? Ito yun. Klaro naman ito. Punta tayo doon sa Thessalonians. Thessalonians chapter 4. Sabi po dito, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Ayun, namatay, mga kapatid, tulog lang ang tawag ng Biblia. That is sorrow not even as others which have no hope. Huwag tayong malungkot, wala sa iba na walang pag-asa, mga kapatid. Ano, may pag-asa po. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus shall God bring with him. Yan. Yung nakamatay kay Kristo Jesus po ay dadahin po niya, mga kapatid. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. You remain, manatili sa December ng Panginoon, manatili naglilingkod sa Panginoon, dito bigil, mga kapatid. Ayun. Same, mga kapatid. 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain
remain shall be caught up together with him in the clouds. Manatili mga kapatid, ha? Remain, manatili po sa espiritual na katayuan po. Shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Yung mga kapatid, remain, manatili sa December ng Panginoon, manatili sa mensahe ng Panginoon, manatili naglingkod, manatili hanggang sa katapusan ng salimutan. Ay, paano pag hindi ka manatili? Ayun, di kasama ko yun. Ito sa 2 Thessalonians. Diba yun? Chapter 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Gathering together unto Him. So, gathering to coming, at sa gathering mga kapatid, isa lang yung tukoy doon. That you be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. The day of Christ is at hand, mga kapatid. So, malapit talaga ang panahon, mga kapatid. Ito na yung panahon. No? Kung sinabi, mother is about to give birth, ito na yung wala na ibang panahon na nakita natin. Halos buong mundo, mga kapatid, ay tinamaan na ng kalikasan. Halos lahat yun. Magulo na, mga kapatid. Halos lahat yun. Halos lahat na sa buong mundo. Ito na ang panahon. Wala na ibang panahon. So, napakalapit na natin sa panahon. O, sabi ng Panginoon, huwag kayong magulimihanan. O, huwag. Kapag alam natin ang katotohanan, hindi tayo dapat magulimehan. Alam natin ang katotohanan. Yun ang pangako sa Panginoong Diyos. No? Hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Huwag magulimehanan. At sinabi sa 5:9 ng Thessalonians, for God hath not appointed us to wrath. Turat sa kagalitan, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, ligtas na tayo doon, mga kapatid. Sa Romans, sabi po rin, ganoon din pagkasabi, Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. We shall be saved from wrath through Him. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon. Mother is about to give birth. Mother is about to deliver. Wala na ibang panahon, mga kapatid, na sabi ni Biblia. Na 20 years ago, ang ating Diyos, mga kapatid, ay ilan na tayo? 27 years na, mga kapatid. Ating pagtipon-tipon. Pero matagal na, mga kapatid. Ito lang grupo natin. Hindi tayo umaasa sa tao. Hindi tayo naglingkod sa tao. Hindi tayo sunod-sunod sa gusto ng tao, mga kapatid. Gusto nating sumunod sa dakilang Diyos.
sila sa Mateo. Hindi natin din ulit mga kapatid. All this, say ulit, are the beginning of sorrows. Lahat ito mga patandaan, mga kapatid, at mangyari ito mga kapatid, lahat yan ay palatandaan yan, no? Sa pagdating ng Panginoong Diyos, wala nang iba mga kapatid. Habang ang mumundo, habang daan, yung mainstream Christianity po, ay wala naman mga kapatid doon. Kaya masabi natin na I am Christ mga kapatid. At sabi ng Panginoon, idolatry kasi ayaw ng Panginoong Diyos yan mga idolatry. Alam natin, no? Ba't sinasamba naman daw? Sinasamba naman. Bakit na sinasamba? Kung hindi Diyos siya. Punta natin sa 1434 na tayo sa memory ko. Napakasulat. Sukat tubig na wala sa memorya. Ayun. Tapos yun. Matthew 14 nga. 33. Ay po rito. Ito man tayo sa 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, which he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. No. So makita natin na may mountain, tapos may tubig, mga kapatid. No. Ito na yung sa Galilee area, mga kapatid. Na pumunta sa the other side of the desert. Noong nagtataka ako, bakit ship ang sasakyan? Desert yun eh. No. Dapat kamilyo o ano. Yan pala dahil pagtawid mo sa Galilee mga kapatid, ay may mountain na doon. May desert na mga kapatid, iba. Ayun. Yun pala ang eksena po roon mga kapatid. Mount apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, first watch ay 6 to 9, second watch 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6 ang fourth watch, huling watch. 3 in the morning, hanggang alas 6 mga kapatid, fourth watch yun. Kaya doon sa Amerika may fourth watch eh. Last na relibo, last na pagbantay. Ay ibig sabihin doon, di ba fourth watch yung kaperiyon, fourth watch yun eh, Pentecosta, fourth watch. Ginawa ito dito sa fourth watch. Pero ganoon pa rin, fourth watch nga, mga kapatid, pero ang kanilang Godhead, maling-mali ang Godhead. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Walking on the sea. Nasabot yung mga alagad, plural, disciples.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." But they cried out for fear. Takot din sila mga kapatid, mga alaga yun. Walang kinaiba po sa atin, takot sa multo rin. Tayo, matakot sa multo. It is a spirit. Noong unang panahon pala, mayroon ng ganun. Mayroon na rin multo-multo mga kapatid. Spirit na ginamit yan, hindi ghost. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer. It is I, be not afraid." Ako ito, huwag kayong matakot. And Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." Kung ikaw yun ay hayaan mo kung ay maglakad din ako sa tubig. And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water. Kasama si Pedro. Natuwa si Pedro dahil nakalakad din siya sa tubig, mga kapatid. To go to Jesus. But when he saw, ito ng problema mga kapatid niya, but when he saw the wind boisterous, nung nakita niya, bakit nakikita ba yung hangin? Hindi po, magupil lang yun. Bakit nakikita niya? Kasi pag kumampas yung hangin doon sa tubig, ay malaking alon ang gagawin ng hangin, ng tubig. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. No? Andun yung Panginoon, pero ang kanyang pag-iisip, mga kapatid, ay doon sa kanyang paligid. Na-distract siya, mga kapatid, sa kanyang paligid. Yung hangin na malakas, pag kumampas sa tubig ay grabe ang alon na ginawa. And beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." Mga kapatid, ang moral dyan, kahit ano mangyari sa buhay natin, kahit anong distraction sa buhay natin, mga pagsubok, huwag tayo magpadala riyan. Karamdaman man, huwag tayo magpadala riyan. May isang talata na sinasa Hebrews, "Look unto Jesus, the author and the finisher of our life." Doon lang tayo nakakatingin, mga kapatid. Huwag tingnan yung alon sa buhay natin. Huwag tingnan yung mga pagsubok sa buhay natin. Huwag tingnan yung mga madaming mga nanggugulo sa atin, mga kapatid. May mga nangluluko sa atin. Sabi na may pangako ang Panginoon Diyos yan eh. May pangako. Sabi ng Panginoon Diyos, "Vengeance is mine, I will repay." Sabi ng Panginoon Diyos. Kung hindi na talaga pwede, bahala na Panginoon dyan. Bahala na dyan. Kasi pag tayo po ay magpadala riyan, mga kapatid, masira, madistract din tayo, manghihina din tayo, ayun, mawala yung ating panampalataya, pareho din tayo sa mga taong walang Diyos, mga kapatid. Pero ang Diyos natin ay buhay. Napakabuhay ang Diyos natin. Ang Diyos ng Diyos. Madali ba? Ang Diyos ay napakalapit lang. He is only a prayer away. A prayer, isang ano lang yan. Isang banggit mo lang sa Kanya, nandiyan lang siya. Yung pangako niya, masabi niya, "I will not leave you and forsake you. I am with you always, even unto the end of the world." Pangako po yan. Hindi tayo pinababayaan, mga kapatid. "I am with you even unto the end of the world." Tingin tayo sa manising line. Tingnan natin yung pangyayari. Huwag tayong magkulbihanan sa mga pangyayari. Sabi ng Panginoon, "Be not troubled." Palatandaan ngayon eh. Dapat matuwa tayo. Yun. May tornado na, may flash flood sa buong mundo. Halos saan, masinsin ng mga pangyayari. Dapat matuwa tayo. May gira na. Nakakatakot ang gira. Kasi pag pumutok yung nuclear, patay tayo lang. Yun. Yung wala po panampalataya, wala po sa kupunan ng Panginoong Diyos. Ayun. Matatakot talaga sila, mga kapatid. Kung nakakasiguro tayo ating panampalataya, ayun, mga taong, totoo kaya kami? Totoo kaya kami? Ilan lang kami? Totoo kayo?
Maghintay lang tayo ng panahon. Maghintay lang tayo ng panahon. Oh. Palagay ko ang Panginoong Diyos ay hindi hustisya ang Diyos, mga kapatid. Kung tayo nanindigan sa kanyang salita, nanindigan, hindi naman tayo tulad ng mga Pariseo. Kung anong masabi ng salita, panindigan natin. Hindi naman tayo na pakitang tao lamang naglilingkod. Kung maroon tayong pakitang tao lamang naglilingkod, kung tayo po ay gusto lang magpa-impress, magaling tayo sa Bible, magaling ating achievement, pamumuhay natin. Kaya yung kayabangan, alisin yung kayabangan. Huwag kayo magpadala ng kayabangan sa Facebook. Post sa Facebook para manaingit kayo sa iba. Ipopost ko rin ito. Diba, nung nasa Europe ipost ko rin ito. Pumunta naman ako sa Sikihor pumunta ako ng Sikihor, daming doon. Pero Sikihor, magandang lugar yan. Famous lang yan, niloko ng mga tao. At totoo naman daw talaga. Dami mga parangan doon. Ang dami daw yung mga taong walang ilong. Hindi naman totoo. Yung tao, saan ba maraming tao walang ilong? Sa Andrew, Saan? Sa Andrew. Sa Torio. Ano? Dito na, araw-aray daw yan Yeah? Saan ba yung nakakita ng mga Pilipino na wala ilong? Dito sa Manila. Manila lang, meron na. Empresario. Ha? Doon. Katala, marami doon. Hindi naman barangan na sila. Sabi, pilyo ka talaga. Iniipit pa ngayong, iniipit na ilo, pilyo ka talaga. Tapos nagduga-duga yung katas-katas yung kanya deliri. Pilyo ka talaga. Pinisan pa yung ilong mo. Nadala ko nung andun kami sa Tala, Liper, Kulone, doon sa Quezon City. Alam niyo, sa Iwahig, dami doon sa Iwahig yan. Yung sa sa Palawan, ano yung lugar na yun na tourist destination na? Liper, Kulone? Kulon, ano? Ha? Liper Colony. Ano yung pangalan sa sikat na lugar sa Palawan? Pulo. Coron. Alin? Coron. Tay. Coron. Ha? Coron. Coron. Nandiyan ba yung Liper Colony? Sa Coron? Ano nga yan, di na masinira nila. Pero wala na ma-liper dyan. Yung tira lang mapili mga kapatid. Nandun kami sa Tala, mga kapatid. Bago pa lang kami doon, wala pang panampalataya. Di mo lang alam pagkano si Biblia. Sama kami doon sa mga Amerikano. Sama kami sa nagkaroon ng konting mini magkakaroon ng kantahan doon, tawag doon. Evangelistic meeting, ang tawag doon. Soul winning prayer, soul winning. Ang tawag doon. Parang conversion, evangelistic, tawag doon. Crusade, sir? Crusade. Tama, crusade. Crusada, Crusade. Crusade, mayroon konting entablado. Mga OGs doon lahat ay may active ang kanilang kitong, mga kapatid. Yung kamay ay may mga tali-tali dyan. Kumakatas yung kamay. Kumakatas yung kamay. Yung wala na mga ilong, walang tainga, mga kapatid. Siyempre, alagad ka ni Kristo, kasama ka ron. Alangan naman, ayaw ka, yung maghahag-hag, yung pagkamayan, sus, wala pa, bago lang kami. Anong mga 1975 yata yun. Hindi na.
Oo nga mo. 77, 78, ganyan. Oo. Ha? 80s. 80 yun? Wala pa 80 yun. Pasok ka sa, wala pa sa Barry Jackson nun. Mga kapatid, siyempre, magkakamay ka nagkatas-katas pa ako, madulas yung kamay. Ang dulas ng kamay, hindi kami nakaredy doon. Hindi kami alam na pupunta pala doon. Si Larry Hart, saka si Maddox. First name yung Maddox. Yung Canadian na yun. Malaking tao, malaking tiyan. Para si Ivy Sada. Preaching sila mga kapatid. Preach. Para dami din naman tumanggap. Kakamayan mo yun mga kapatid. Kakamayan mo yung katas-katas ng kamay. Ha? Ihag mo yung wala ng ilong, walang tainga, mga kapatid. Ihigop ka na sa mao doon. Ha? Yung merinda na miswa, mga kapatid. Alam mo na, ayaw ka doon. Yun ang handa nila sa mao pa mga kapatid. Sus, grabing panalangin. Ha? Nakita ng Diyos yun, mga kapatid. Nakita ng Diyos yung puso namin. Lord, wala pa kami handa dito Bakit andito na kami sumama, mga kapatid? Ayaw ko ng mangaral na Ayaw ko mangaral Sama-sama lang sa panahon ako Oo. Nangyari doon, mga kapatid. Nakita namin doon ang Amerikano. Magkikita mo na maroon talagang anong Panginoong Diyos, marong ganti sa kanila. Yan ang mga buhay nila, mga kapatid. Bumalik siya sa libutan. Hindi naglingkod sa Panginoon. Dito, sikat sila. Nirecall siya sa Amerika. Sabi, why should we go back to America? When we're living kings here. We're like kings, sabi nila. Grabe naman kasi ang hospitality ng Pilipino. Grabe. Nalasing sila sa hospitality ng Pilipino. Tatalikod ng kaunti yung mga kapatid. Yung pala may dala ng alcohol. Kami walang dala ng alcohol. Paano yun? Maghukus na ako sa likod ng stage, Nandidiri pala silang dalawa. Kami walang dala ng alcohol. Anong gagawin natin to? Pero nakita ng Panginoong Diyos. Pinatutbayan, hanggang nagkaroon ng ministry, iba wala na, mga kapatid. Naalala ko siya. Sabi siya, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito, balik tayo doon sa kay Matthew, Ano mangyari sa buhay natin, tuloy lang, mga kapatid. Nakasulat na yan Nakasulat na yan. Huwag tayong magulimihanan, magpasalamat pa tayo, nakita natin. Sinsin na mga pangyayari sa buong mundo. Kailangan natin ng camera. Yung kapatid. 31. And immediately Jesus took his hand and called him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? If doubts creep in, mga kapatid, yan ang problema. Magduda tayo, nababasa naman natin, nasa linya naman tayo ng Panginoong Diyos, nasa salita naman tayo. Kung ang doubt po, mga kapatid, ay pumasok sa ating isipan, yun ang problema. Mahirap po yan. Pero na-rebuke naman yan sa salita ng Panginoong Diyos. Na-rebuke yan. Magugulo talagang kaaway, mga kapatid. Simple nga lang yung ginawa ni Eva isang salita lang yung sinabi niya nasira ang plano ng Panginoong Diyos. Nasira na yung gustong sirain na po ang plano ng Diyos sa mga taong nilikaan niya na magsamba sa Kanya. Kaya marami ang tao na hindi magsamba sa Kanya dahil nga sa doubt. Ano salita ginamit yun? Baka. Walang baka rito.
Walang maka. Dapat ay buo, mga kapatid. Lagi ang pag-iisip, ang pananalig. And when they will come into the ship, the wind ceased. Okay? Sabi ng Panginoong Diyos, ando ang Panginoong Kristo Jesus, nung pumunta na sa kaabot sila mga kapatid doon sa ito ay yung ship tawag doon ay maliit na bangka lang naman to. Ha? Pero walang kartig yan, bangka. Tumigil ang malakas na hangin, wind ceased. Then they that were in the ship came and worship Him. See? Sinamba siya. Sa ibang mga talata, ibang mga translation ay they pay homage to Him. Oh? They respect Him. Ganoon, mga kapatid. They worship Him. Wala namang problema. Ha? Hindi naman kasalanan mag-worship, mga kapatid, sa tao. Sino yung tao? Yung hari. Pugutulo ka pag hindi ka mag-worship sa hari, mga kapatid. Ha? Pwede mag-worship. Not as God. Ha? Iba yung mag-worship ka na bilang Diyos. Kasi ang gagawin mo ay pusukan mo siya. Ha? Yung rebulto, yung tao, pusukan mo. O lagyan mo siya ng kandila. O kaya nga, bakit yung mga nanay mo, lagay mo sa kapita, ayaw mo lagyan ng kandila, ayaw mo lukuran. Ha? Ayaw mo yan. Unmute mo kagad. Worship Him. Worship. Yung batahan, doon sila, yan anak ni Herodes. Di ba worship ang ginamit din ng King James Version? Walang problema yun. They worship Him as King, not as God, mga kapatid. Yung mga tao nag-worship as God, saan ang hantong yan? Kasama sa idolatry yan, mga kapatid. Kasama na doon sa Lake of Fire yan. Revelation 8, 21 verse 8, mga kapatid. Ha? Hindi pwede tao, mga kapatid, i-worship natin. Hindi pwede. Ang Diyos, iba yung pag-worship sa tao, ibang pag-worship sa Diyos. Ha? Sa Oriental doon, mga kapatid, nagpapatira pa siya pagkari ang tumahan. Di ba worship na yun? Oh. Pero hindi nila binibili rin tulad ng Diyos na sisindihan, pausukan, mga kapatid. Ang tao, hindi pwede pausukan yung tao. Subukan mo yung bahay mo. Lagi mo usok tao doon sa loob. Tatakbo sa labas yun. Tatakbo sa labas yun. Na hindi makahinga yun, mga kapatid. Pero yung mga revolto, pag pinusukan mo, galit ang taong Diyos dyan, mga kapatid. Sabi nito, overthrow. Laro dito sa last clause, mga kapatid, oh. Overthrow, sabi ng mga apostoles, thou art the Son of God. Hindi naman overthrow, thou art God. Thou art the Son of God, mga kapatid. So, ano problema doon? They worship Him as the Son of God. Not as God. Ang Son of God, mga kapatid, Son, anak yun, of God, ay modified yun sa Son. Son of God. Hindi God the Son. Hindi God. Iba yung God the Son. Iba yung pagkaambit ng salita. And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when they had gone over, they came into the land of Gennesaret. Itong nabasa ko ito sa dokumentaryo ng isang, sino ba yung Jewish mga kapatid? Hindi raw ito
nangyari sa Galilee. Sa iba itong dagat sa Mediterranean dito dahil ang sa Galilee naman hindi naman mag-aalo na sobrang lakas at hindi hangin na sobrang lakas mga kapatid. Sa labas na ito ng Galilee, doon to sa Mediterranean. Ito, Galilee po ay lake lang yan. Lake, 13 miles long, 6 meters, 6 miles wide. Ay maliit lang, pinag-ikotin mo. Ilang minuto lang, wala pang isang oras din. Kailangan hinto-hinto kami doon. Yan nga nandito sa abadaan namin Golden Heights sa kaliwa, mga kapatid. Yun. Hindi raw yun nangyari ito sa Galilee, kundi doon sa Mediterranean. Patungo sila somewhere to Tarsus. Sa yung tahan ni Pablo. Dahil marami daw mga Israelites doon, no? Mga lahi pa ni malahi sa mga one of the tribes of Israel ay may mga believers doon sa Diyos. Huwag natin i-detalye ngayon yan kasi wala tayong ganong alam doon. And when they were gone over, they came into the land of Jerusalem. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about and brought unto him all that were diseased. And they sought him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched were made perfectly whole. So, Jesus ministry, mga kapatid. So, makikita natin, mga kapatid, na kung wala tayo kay Jesus, mga kapatid, kung kulang tayo sa panampalataya ating Panginoong Kristo Jesus, or kung mali po ang ating pagkakilala sa Kanya, yun, magulumihan na kayo. Almost all ay yung sa mainstream Christianity, mga kapatid, ay mali po ang paniniwala nila. Kaya tinitira nga ang Christianity ng mga Muslim. Totoo naman ang Muslim in part dyan. Kaya lang, gusto nila sirain si Jesus na hindi Diyos. Kasi sabi nila, sinugo lang yan. Pero hindi na Jesus sinugo. Si Muhammad ang sinugo. Hindi si Jesus na mali naman yun. Against the Bible yun. Gumagamit ang talata ni Biblia, pero hindi na nawala si Biblia. Mga kapatid. So ating topic ko ay Mother is ready to deliver or Mother is ready to give birth. Ito ng panahon. Wala na ibang panahon. Hindi na ito magbabago, mga kapatid. Ang sinsin po na mga pangyayari, yaraman, tagutuman, kalikasan man, mga kapatid, lindol, bagyo, ito na yun. Hindi na nakahabang panahon, ito na yun, mga kapatid. Ito na yun. So, ito ay nakalinya lamang sa mga propesya din, sa Old Testament prophets, mga kapatid, ni Daniel, ni Micah, ni Joel, ni Amos, sino pa? Ni Ezekiel, mga kapatid, ni Sicaraya. Kaya ito ngayon ating naharap, ngayon ating hinintay ay yung pinaka-climax po ng propesya po ni Sicaraya. Ito na yun. Kaya kung lalabas yun, makita natin at pagbasahin natin, makikita rin masisira yung templo talaga eh. At itatayo yung third temple. Siyempre hindi lalabas. Hindi naman matatayo kung walang dalawang propeta. Kasi ang magdiregent dalawang propeta, mga kapatid. Sa panahon ni Zerubbabel, may propeta doon. Si Haggai, at saka yung high priest, si Joshua, at si Isra. Andun din, mga kapatid. Kaya naniwala ako na ganun din. Kung makita natin, according to the Bible, the two prophets will rise in Israel. At the same time, dito sa Gentile area, ay the 7 men na rise na start na po, kagad, mga kapatid.
Hindi na magalaon, start agad yung last week mo ganyan. So, anong panahon pa mga kapatid? May panahon pa ba na mag-isip ng kayamanan? Bahala na. Kanilang kamay kayamanan. Ito ay, ano lang yun? Makasurvive na lang tayo. Kung manong kagutuman, survive konti mga kapatid. Manindigan lang. Ang kininang pangako na pa ng Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, I will not leave you nor forsake you. I am with you always, even unto the end of the world. Kaya itong mga pangyayari, ito mga kapatid, ito na yung sinabi po sa Mateo. Yung pinaka buod na pagkasabi, ito na yung kaganapan sa Matthew 24. Pagamat nangyari noon na panahon, ito na yung kaganapan talaga, Matthew 24. Wala na iba, mga kapatid. Yung sin, makita natin ito na. Yung mga pangyayari sa mundo, wala na. Pero parang baliwala sa mundo yun. Kung sa mga totoo, mga Kristiyano, mga kapatid, alam natin na ito na. Wala na iba. Sa kanila, naturingan sila mga Kristiyano, baliwala lang sa kanila yun. Baliwala lang. Makausap mo sila. Baliwala. Makausap yung mga kaisa natin sa end-time movement, mga kapatid. Saan sila nakapokus? Debate. Balitaktak. Wala na yun, mga kapatid. Wala na yun. Kahit magkaisa natin, tinan mo mga topic nila, hindi naman naghihintay, hindi naman nag-broadcast, hindi naman nag-warning, ito na panahon. Hindi nagtutuwid. Hindi tinutuwid yung maling aral. Yung maling aral, galing pa naman sa atin. Solis mankind, na hindi matutuo yung mga tao walang kaluluwa. Baliktao talaga yung aral na yun, mga kapatid. Solis mankind, may mga tao sa mundo daw na walang kaluluwa. Paano mangyari yun, walang kaluluwa? Ay mga hayop ka, ibo na may kaluluwa. Dahil nga yung nakita nila na kapag malakas daw ang serpentine nature, walang kaluluwa yun. Mali yun eh. Pinakita natin, kalapati, ibo niya, maliit yun. May kaluluwa. May kaluluwa ang kalapati. Lalo pag malaking mga whales, sabi po ng Biblia, sa Genesis, ay may magkaluluwa yun eh. Bakit sabihin mo walang kaluluwa? Mga tao walang kaluluwa. Yung mga whales nga eh, mga ibon walang kaligtasan ngayon eh. May kaluluwa. Paano ba kayo yung tao? Ano ang paparusahan ng Diyos kung wala siyang kaluluwa? Anong singilin niya kung walang kaluluwa yung tao? Mali na yun, mga kapatid. Yung isang aral na yun na grabe, mga kapatid, na lilis talaga si Biblia yun. Walang. Kasi ang tao kasi, ma-pride yung tao, mayabang yung tao. Hindi mo sabi, naka-internet pa. Mali pa lang turo ko, hindi gagawin ng tao yun. Mali yung turo ko na gano'n, babawiin yung turo. Mali. Hindi kaya ng tao yun. Pride na gano'n, nagdirihin sa kanya. Huwag sabihin niyan, maniobra na lang. So, salamat sa Panginoong Diyos na nakita natin ang katotohanan. Dakilang Diyos mong banal, purihin ka, Panginoon. Kulang po ang mga kataga. Dakilang Diyos, nawa, Panginoon, ay ikaw nang gumawa, Panginoon, sa paglalarawan, Panginoon, ng katotohanan sa panahon ngayon, ay hindi kami po maliligaw, hindi kami magdududa, hindi kami maggulmihanan, Panginoon. Makita namin ang dapat makita na kailang Diyos upang kami lalo makabantay, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya, Panginoon. Palakasin mo ang mga kapatiran, ang aming mga anak, maglingkod sana, Panginoon, lahat sila, walang maiwan, anak ng mga kapatiran, Panginoon, ipuin mo ang kanilang mga puso upang hindi ba yan, napakasakit isipin doon. Nagaling sa aming balakang, anak namin, mga apo namin, maiwan, Panginoon. So,
hindi kami naniwala doon na maiwan po ang mga anak, mga puno. Mali pong aral yun. Dahil sa sinabi mo si Joel, lahat ay ipunin. Lahat ay ipunin. Ha? Lahat ay tawagin na ay yung utos mo, Panginoon. Pag tunog ng pumpeta, tatawagin lahat yun, pati mga bata. Kaya kailan Diyos, maraming salamat mo sa sa iyong pangako at pag-asa sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang English sa Panginoon. Ano man ang nusunahan, Lord, tanda mo kami. Sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus, lahat sa mga. Amen.